Hi guys! Welcome back again na YouTube channel. For today's vlog ay kwentuhan lang. And 2024, so ano nang update dito sa tindahan. So ang dami kong plano pa rin. As in, sobrang dami kong plano dito. Lagi kang nanonood sa mga vlog ko or nakasubaybay ka sa mga videos ko. Ang dami ko talagang plano dito sa tindahan. So 3 years na tayo dito nagtitinda, pero ang dami kong gustong i-improve dito. Syempre, ganoon naman talaga yung parang buhay lang din natin yan ay kailangan nating mag-upgrade, kailangan nating mag-isip ng ano yung ikaka-improve ng buhay natin. Ganon din sa tindahan. Ako dito, ang dami ko talagang plan, ang dami kong gustong i-improvise dito sa tindahan kasi nga, syempre, pag na-improve to, mas gaganda and then mas nakakaakit tingnan. Char, nakakaakit. So yun, yung mga plano ko. Yung plano ko ay magpa-flooring dito sa tindahan and then yun nga, bibili na naman ng ref kasi nga nagastos natin yung pera natin. May binili akong biglaang bili yung sasakyan na yung ginagamit namin ay sa amin na yon kasi natin kasi kumuha sila mama ng malaking sasakyan kaya yung maliit na sasakyan isa akin na talaga yon. So hindi na mahiyang go tayo, bibili tayo ng ganito, ganyan kasi may magagamit na tayo kaso yung driver naman yung wala. Kaya sabi nga nila mag-practice daw ako pero kinakabahan pa ako. Ang bilis ko na kasi yung ngayong kabahan kaya natatakot na ako mag-practice ng mga ganyan. And then, kahapon pala na Saturday, ito yung resibo ko kahapon. Bumili ako ng mga bigas as usual. Alam nyo guys, kailangan kong humabol ng bigas sa Friday or Saturday. Pag alam kong madami-dami pa sa Friday, so sabi ko na lang sa isip ko, Saturday na lang ako bibili. Kasi pag Sunday close and then Saturday sweldo ng mga tao or mga trabahante dito sa amin kaya ang daming bumibili ng bigas pag Saturday. Yan yung mga dahilan kaya kailangan kong pumunta ng groceryhan talaga bago mag Sunday kasi yung tindahan dito na malapit sa amin or yung malapit-lapit dito sa amin na tindahan ay close sila every Sunday. Yan yung holiday nila. And then, nakabili pala ako ng 7 sacks na tagto 25 kilos na bigas kahapon. As usual, kasi bigas talaga yung umarangkada sa atin ngayon guys. Kasi nakakuha ako ng mga mumura, affordable lang na bigas na may kita din tayo kaunti. And then, hirap din no, pag yung, alam nyo ba guys na ang dami kong nababasa ngayon na pahirapan nga ngayon, ang daming gustong mag-close, ang daming gustong mag-open ng sari-sari store. Dami kong nababasa ngayon sa mga JC na sari-sari store na matumal nga daw, wala daw silang benta, holiday na daw, or ganitong oras na, pero kaunti lang yung benta nila. Ngayon kasi guys, sa experience ko din dito sa aming lugar ay ang daming nagtatayuan na sari-sari store dito and then yung mga price ng mga paninda natin ay grabe yung pag-increase, halos everyday nag-i-increase. Pero tayo na as a sari-sari store owner, kailangan nating lumaban, kailangan nating maghanap ng idea, maghanap ng extra income, maghanap ng pwedeng idagdag dito sa ating tindahan at gumawa ng diskarte. Kasi pag ito lang yung natin, lang tayo na okay na to, ay ganito na lang, ay magko-close muna ako kasi matumal. Huwag ganun guys, kailangan nating lumaban kasi sa hirap ng buhay ngayon, kung magko-close ka sa sari-sari store, wala kang kikitain, di ba? So sayang yung isang araw na may kita sana kaunti na pwede mo sana yung ipang-rolling na ang gastusin sa bahay sa pang-araw-araw is hindi nagsistop. Kung mag-close ka, hindi pwede na hindi ka din gumastos, di ba? Kaya kailangan talaga yung diskarte sa buhay. Kailangan natin. Yun, ibis. Maganda na yung usapan natin and then nawala sa isip ko kung ano yung ipagsasabi ko. Kasi ang daming customer. Sunday ngayon guys, madaming customer pag Sunday. Kailangan nating lumaban. Parang ganito lang din. So, pag nalimutan mo na, kailangan mong lumaban, kailangan mo na namang mag-open ng topic. Oh my God.
So, ganito talaga pag nagwa-vlog na isang sari-sari store kasi syempre, kailangan mo din entertain yung customer mo. Hindi ka lang magpo-focus sa nagba-vlog. Okay lang kung mahitindera ka. So, dito ka na magsasalita, then may nag-entertain doon. Kaya hindi masyadong madidistract or hindi ka mawawala sa topic mo. Pero pag ikaw lang mag-isa, yan. Ganyan yung mga senaryo na nangyayari. Daming nagsusulputan na sari-sari store dito, guys. Yung iba, nag-close, hindi umabot ng taon. Pero usually, yung iba lumalaban, lalo na pag wala naman silang masyadong ginagasta or yung laban lang kahit hindi pa masyadong mabenta. Yung iba, ganun naman talaga. Parang tayo lang din nung na-experience natin yung ganyan. Matumal days, may mga times talaga na matumal, lalo na pagbaguhan ka pa lang sa pagtitindahan, so hindi pa masyadong madaming customer, pero kalaunan, masasanay din yung tao sa'yo or magiging customer mo din yan sila. At hindi din maiiwasan na may mga tumer talaga na kahit kalapit mo lang sila na bahay, malapit lang sa iyo, pero hindi talaga bumibili sa iyo kasi may mga suki na yan sila, doon na sila nangungutang, doon na sila nakakahiram ng mga ganon, kaya doon sila bumibili. Hindi din natin sila mabiblame, basta hindi lang sila utang sa iyo. Okay na yan, kahit malapit dito sa amin, wala akong pakialam kasi basta wag ka lang mangutang dito sa akin, kahit hindi ka bumili, okay lang, bahala ka dyan. Lalo na yung mga palautang talaga kasi hindi talaga may iwasan, guys, no? Yung mga dami nating kapitbahay na ganun yung attitude nila. Pag may pera, dito doon sa kabila bibili, and then pag wala ng pera, yun na, malapit na sa'yo. Ganon talaga siguro yung buhay kasi ganon yun din yung mga nababasa ko sa iba, sa mga page, sa mga comment section, ganon yung mga reklamo nila. Siya, kahit sobrang daming nag-open na store dito, guys, pero sabi ko nga sa inyo, laban lang tayo. Diskartean natin, mag-isip tayo ng mga idea. Pag may mga bagong open dito, so maghanap ka ng panghatak sa mga bata kasi bibili yung mga bata doon kasi nga bago yon. So maghanap ka ng mga pwedeng mabenta para sa mga bata para hindi sila mawala. And then pag sa mga matatanda naman, so yung mga bigas, huwag masyadong halan. And then, yung 5 na tubo, okay na ako doon sa bigas. Per kilo, 5. And then, yung mga tuyo, kasi yun talaga yung mga benta dito. Yung mga ginamos. Yan, kasi nasa bukid tayo. Tuyo, ginamos, yung mga ganyan. Hindi na talaga ako napapawalan yan. Kahit mahirapan yung pag-repack, kaya laban lang. At, yan. So, yung mga coffee naman, hindi talaga dapat mawala. And then, ngayon din nag-uisip ako yung mga passive income na yung kahit natutulog ka lang may mga naghuhulog, yung mga ganon, yung tulad ng piso wifi, maganda din siya. Yung hulugan ng tubig, maganda din pala siya kasi at the end of the month may maha-harvest ka, yung hindi mo na kailangang paghaguan or hindi mo na kailangan gumalaw-galaw para lang, nagpuhunan ka lang dyan, and then at the end every month, so may ma-harvest ka, then tulong din yan pangbayad ng kuryente, tubig, at yan sa internet natin, tulong din yan. Kaya talagang mag-isip kung ano yung mga pwedeng extra income, lalo na yung load, guys. Huwag talaga kayong pawala kasi hindi mo na mamalayan, ang daming magpapaload sa'yo. Kahit 3-5 yung tubo mo, para sa'yo is maliit lang yan, pero pag hindi mo na mamalayan, lalaki din yan. Ito pala yung mga nabili kahapon sa Saturday. Ngayon ko pa lang siya ilalabas kasi alam niyo naman, pag Saturday at Sunday busy ang beauty. Ang dami din palang free ngayon, guys. Tingnan niyo naman. Kaunting mga grocery lang kasi yung priority ko lang kahapon ay yung mga bigas natin. This one, Barbron's Walk. Kasi ito talaga yung napakaganda dito, guys. Kumuha ko ng ganito. 7 ganito. And then, hindi lang si Swak yung magpa-promo na Nestle product. Ito din si 300 grams. Meron silang save up to 10. And save 2.5. Bibili ka ng 5. And then, save 4 kung bibili ka ng 4 kasi napakabenta nito.
Lucky 7 dito sa amin. Isa pa, bili ka ng dalawang Argentina corn beef, mayroon kang free na maliit na beef loaf. Ito, malaki yung kitaan dito kasi itong free nila ay 20 na din. Kasi 20 ko ito binibenta. So, yan yung mga free.